So hi guys, so ayun. Hindi lang, ginawa ko yung video na to just for awareness na din and for sa curiosity ko din. Kasi um, may nakita upon scrolling kasi sa Facebook, no, kanina. At nung mga nakarang araw pa, and actually yung mga nakarang taon pa nakikita ko na itong mga ganito eh. Pero hindi ko siya napagtuunan ng pansin, like hindi ko siya na, ano na, hindi ko hindi dumating sa point na kino-question ko na kung bakit gano'n. I'm referring to ano po, yung parang yung mga bumibili ng GCash account na verified sa social media, like sa Facebook. May nakikita kasi ako guys, nakikita ko sa timeline ko, may nakikita ko sa mga groups na buy and sell. Ang kawawang mga kababayan naman natin, yung mga kawawang walang anuman na, yung parang ganun, yung hirap at parang kumakapit na lang sa ganun na, kasi bibilin yung GCash account mo, yung verified GCash account mo sa ganitong halaga. May nakita pa nga ako, bibilin nila ng 2,500, 3,000. Walang laman yung GCash mo, basta verified lang. For you able to get verified kasi sa GCash, kailangan mo na, kailangan mo ng personal details and information mo. Di ba? Number one doon is, kailangan mo ng yung mukha mo. Di ba nga sa GCash, kailangan mo pang ngingiti-ngiti ka pa, biblink-blink mo pa yung mata mo, yung ganun para ma-identify na tao ka talaga at hindi ka robot, yung ganun. So, kailangan din ng valid ID mo. Ano? Alam naman natin kung gaano kahirap kumuha ng valid ID and for, para makuha mo yung valid ID mo yun, kailangan mo ng maraming proseso, di ba? So, hindi madali. No. Kumbaga, personal details mo yon. So, para ma-verified ka sa GCash, no, personal details mo ilalagay mo doon, may valid ID ka pa, at yung mga ganun. So, na-question ko kung bakit sila bumibili sa ganun. Sabi ko, bakit bumibili sila ng GCash? Pwede naman silang gumawa. For example, wala silang valid ID. Kasi isa rin sa kailangan ng valid ID. Pag wala ka pang valid ID, di ba? Pero, yung una, yun yung nasa isip ko, na baka wala silang valid ID, kaya wala silang GCash na verified. May nakita naman ako na okay naman, ano na sila? Like, hindi naman sila teenager or something like mga wala pa sa ano na edad. Alam naman natin na meron na silang mga valid ID, impossible naman, especially now na meron na mga national ID, ganun. Meron ng SSS, etc. Kung ano pa man yung mga ID yung pwedeng gamitin. Diba? So, parang out of my curiosity, tinignan ko. Nag-research ako, what is the reason kung bakit bumibili ng GCash, ganun ganun. And sa isang source na nakita ko, sa isang news, nakita ko doon na kaya pala nila bumibili yung isang GCash account kasi ginagamit nila pang scam, kaya ginagamit nila sa mga masasamang bagay, mga ano, yung ganun. So, ayun, yun nga, na-question ko kung bakit sila bumibili ng ganun. May nakita kasi ako, bibili nila ng yung verified GCash account mo na kahit walang laman yun, zero. Bibili nila ng 2,500, 3,000. Sino ka? Di ba, kahit ako, baka maano pa ako doon kasi bibilhin yung verified GCash account ko ng 2,500, 3,000. Paano pag wala akong pera, di ba? Parang gagawa na lang ako ng GCash ko tapos mga ganun. So, and then, kaya pala nila binibili yung mga ganun. Kasi, gagamitin nila for ano. And sabi nga doon sa isang news na yun, na in-interview na isang PNP, no? Parang, kung ikaw ba naman yung gagawa ng masama, gagamitin mo ba yung personal details mo, ganun, ganun. So, kumbaga, bibili nila yung GCash mo kasi yun yung gagamitin nila sa paggawa ng masama, like pang scam, yung gagamitin nila for kung ano man yung mga purpose nila, no? Kaya mag-iingat po ang lahat, no? Wag po nating ibebenta yung mga GCash account natin, no? Na yung GCash account natin na mga verified na, kasi kung sakaling gamitin nila yung for sa mga masasama like pang sa scam, no? At information natin yun nandun, tayo yung makukulong, tayo mahuhuli, yung ganun. Sabihin na natin binili at hindi na ikaw yung gumamit, may ebidensya ka nga, may screenshot ka na binenta mo na talaga, no? Hindi pa rin yun enough, no, para patunayan na inosente ka. Kumbaga, wag nating ibebenta kahit magkano pa man yung i-offer sa inyo, wag po yun ang ibenta. Kung pwede nga din, sabi nga dun sa isang news na in-interview nga, I will try to put the video kung saan ko napanood yung isang interview na yon, na sabi nga doon na parang pag may nakita ka daw mga ganon, parang
i-report mo yung mga ganun. Is tama din naman guys kasi bakit nila bibilhin? Alam mo, wala nga silang GCash, gumawa silang GCash. Kung wala silang valid ID, di ba? Bakit pa nila yung gagamitin? Bakit? At ako din, kung ako personally, bibili nga ako ng GCash account. At yung GCash, alam naman natin kung para saan yun. Di ba? Alam naman natin na yung GCash na yun is para yun sa pang ano, para yun sa lagyan ng pera, mga ganun. Kung ano pa mga transaction about financial, di ba? Kung ako, maglalagay ba ako dun sa GCash na yun, hindi ko pangalan? Hindi ko sariling, okay, hindi ko sariling GCash, nakukat ko yung dila ko. Hindi ko sariling GCash yun. Maglalagay ba ako ng sarili kong pera dun? Di ba? Hindi, mag-iingat din ako personally. Di ba? Kaya sila ganun, bumibili, at kaya nila ginagawa yun kasi alam nila na gagamitin nila for sama-sama yan. And isa pa, kasi guys, sa GCash kasi guys, merong ano pwede kang mag-load. No? Actually ako ilang beses na rin ako nag-loan sa GCash yung walang-wala ka talaga, gipit na gipit at kailangan mo ng bigla ang pera talaga. Nakapag-loan na rin ako sa GCash kaya lang mahal yung yung tubo. Halimbawa, una kong hiram ata 2,000, parang nabayaran ko na almost 3,000. Meron pa yung service fee. And pangalawa kong hiram is 5,000. At yung tubo nun almost 1,000 kasi 6,000 yung yung tubo niya. 6% rather. 6% yung tubo ng GCash. So, yung last ko na hiram, latest lang at hindi ko pa na fully paid ngayon. Actually, kasi may mga biglaan, alam mo yun, wala kang So, wala, kasi pwede kang mag-loan na lang sa GCash. Yung gano'n. Kasi mabilis lang din yung process. Agad-agad na ma-receive mo na agad. So, nang hiram ako ng 2,000. At meron isang service fee na 60 o 30 pesos. Yung gano'n. Yung service fee na ibabawas yun sa alam mo, nang hiram ka ng 2,000, yung service fee babawas agad yun. Marireceive mo lang na 1,900 plus na lang. Plus, yung tubo niya na 6%. So, yung parang nabayaran ko noon is 2,600 or something, almost 3,000 yung nabayaran ko. Kaya nabahalan kumenta. So, parang almost 3,000. So, napakalaki ng tubo ni GCash. So, kung GCash account mo yun, binili nila, di ba? And then mag-loan sila. Kasi sila na may hawak sa GCash mo eh. Pwede sila mag-loan doon. At pag nag-loan sila, hindi nila babayaran yun. And alam mo kasi guys, sa GCash kasi, pag everyday, meron siyang pag halimbawa, due date mo na at hindi ka nakapagbayad, meron silang ilang porsyento yung yung parang tubo. May kanang parang tawag dito, may penalty ka pa. Paano pag ilang linggo, taon, mong hindi nabayaran yun? Di mo alam na meron ka na palang utang na ganun kalaki. Kahit hindi ka nang utang nun, pero ikaw yun, kasi details mo yun verified GCash mo yun ikaw yung huhulihin. Paano pag yung ID mo na yun, nakalagay dun kung saan yung address mo, ganun. Baka magulat ka na lang, may summon ka na. O baka magulat ka na lang, meron ka na palang utang na ganun kalaki. Yung 2,000 mo na utang na yun, naging 20,000 na, naging na kasi. Dahil hindi mo nababayaran. Naakalam, hindi naman ikaw nangutang nun. Nangutang nun, yung bumili ng GCash account mo. Diba? Kaya mag-iingat po ang lahat. Wag po natin ibebenta yung mga GCash account po natin. No? Especially sa mga online na yan guys. Kasi bibilhin na nila yung GCash account mo na verified, tapos bibilhin nila ng 2,000, 3,000. Actually nakita ko mga 3,000, ganun. So, sino bang tangang bibili sa isang empty balance or zero balance na GCash account, no? Kahit na hindi verified. For example, hindi verified. Sino bang bibili sa isang GCash account? Pwede ka namang gumawa. Lahat tayo pwedeng gumawa ng GCash account natin, no? Basta may SIM lang tayo, and then may valid ID tayo, di ba? So, yun. Katinang kilikili ko. Yun. So, mag-iingat pong lahat kasi po, may nakikita na rin ako doon sa Truth Facebook ni research ko na marami na din palang na biktima sa mga ganitong kalakaran. So, mag-iingat pong lahat. And actually, nung nakaraan ko pa gustong gawa ng video to, kaya lang kasi nakakalimutan ko. And nag-worry lang din ako kasi nakita ko kasi yung post na to na nag-comment yung isa kong kakilala. And di ko nga alam kung binenta na ba yung GCash niya. Basta nakita ko kasi sa lugar namin kung saan ako nakatira, doon nakapost. And may nag-comment na isa akong kakilala. And para maging aware na lang din ng lahat na wag natin ibebenta yung personal information natin like GCash natin.